So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nakitaan po natin ang attitude ngayon si Kitty. Kitty, paano ba ano yun? Paano ba i-pronounce yun? Kitty, di ba? Kitty. Kitty Duterte. Ngayon po, ewan ko lang kasi ito na-content ko na po ito. Kifi. Gago talaga to. sorry. Kasi nakababa nito na-content ko na ito. Si Digong pumisaltik. Si Digong. Base po yan sa court decision nung year 2000. 'Di ba? So alam naman po natin na si Digong nga po ay annulled dun po sa kanyang unang asawa na si Elizabeth. 'Di ba? And then base po sa court decision, kaya daw po sila pinag-annul po ng korte. Si Duterte daw po ay merong sakit, merong mental disorder na narcissistic personality disorder. At alam naman po natin na namamana po yan. At ako po, nagulat po ako dito po sa dati pong napaka-sweet na bata. Ngayon po, nakikita na po natin na parang may ganun na rin. Parang si Sarah may ganun. Si Baste may ganun. Si Pulong may ganun. O baka si Kitty meron din. Tingnan nyo to. Ito post ito ni Kitty. Tama ba pag-pronounce ko Kitty? Baka mamaya mabash na naman ako dito. Baka Katie pala. Hindi, palam ko Kitty. Kitty, okay. Tingnan nyo ito post ito ni Kitty. Ewan ko tingnan nyo The result of the harassment. So ngayon, pa-victim ngayon. Di ba? So sabi ngayon ni Kitty, siya daw po ay naharas. Grabe naman kayo. Huwag naman Kifi, di ba? Tignan nyo sabi dito. Ibinahagi ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte ang isang larawan na resulta ng umano'y harassment na naranasan niya at ng kanyang pamilya done by the supposed protectors of this country, saad niya. Ano lang yan talaga, no? Dami mong alam, So, ito. Yan, ito. May punit yung damit. Balay ko ba na ikaw lang nagpunit niyan? Ayan na naman tayo Tanga-tangahan na naman tayo nito Balay ko ba na ikaw lang nagpunit niyan? Tapos isisisi mo sa pulis. Mga kababayan, ang dami pong video na nagkalat. Na si Kitty po, meron po talagang attitude. O Kifi. Ano ba? Kiwi Thunder Tights. Takero pang coffee sa Team Heart. Maraming salamat sa pakape. Maraming salamat. Kay Ma'am Miss Montreal, no? Hindi, pampa-fireworks ko po yan. Visit the fireworks yan. Ang hirap maghanap. Diyos ko na yan. Actually, kayo mga pulis kayo na nangharas kay Kitty, maawa naman kayo. Bagong retoke yung bata, inaras ninyo. Alam niyo, pag bagong retoke mga kababayan, yung muka, malambot pa po yung mukha niyan. Baka mamaya, di ba, nahawakan ni General Torre, bumuli ko yung ilong. Kasalanan niyo pa. Pero in the first place mga kababayan, hindi po ito sapat na ebidensya na kayo po ay naharas. Bakla yata si Kif. Ano ba? Puro Kifin. Hindi nga, di ba? Tignan ninyo. Malay ba natin na siya lang gumawa niyan? At mga kababayan, tignan nyo to Kita naman na si Kitty yung matapang tignan nyo, ito panoorin nyo to. Saan na ba yun? Ito ata yun ito. Ay, matapang Akin na yung anak ko! Huwag yung hindi mo lusot
Don't do it personal. Oh, di ba? Ewan ko ba, no? So, ano na to eh? Sobrang pa-victim nito mga kababayan. Sila na ngayon lumusob. Sila na ngayon nagmura kay General Torre. Sila pa yung biktima ngayon. Kasi ako mga kababayan, kaya ko rin pong gawin yan. Punitin ko lang yung damit ko. Sabihin ko na ako yung naharas. Ay, Diyos ko. Napakadali niyan. Napakadali po niyan. Oh. Oh, meron pa yun dito. Ito pa. Ito malupit to ha. Ito, panoorin nyo to. Oh, panoorin nyo to. Di ba dati pangat yan si Kitty? Pangat naman pa hanggang ngayon, di ba? Nagbago. May nagbago ba? O, tino yun. Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here to the plane. May bus dyan, and he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight Okay. from? So we need hard to way. know. We The hard- need to know ma'am, where you're ma'am, bringing our ma'am. president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa kill grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard O, di ba? O, si Kitty po nagsalita na yun. Si Kitty nagsalita nun. At tuwang-tuwa po yung mga DDS dito. Tuwang-tuwa yung mga DDS dito. Narinig nila na nagmura si Kitty. Tuwang-tuwa pa yung mga buhakan ng ina. Oh. kill grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard way. Sabihin ninyo kung saan siya dalahin. Sabihin ninyo kung saan siya dalahin. Doon siya dalahin, doon sa Netherlands. Dalahin siya sa Netherlands kasi doon siya kukulong. Dalahin si Duterte, sasakay siya doon sa eroplano. Dalahin siya doon sa Netherlands. Dalahin siya doon sa The Hague, doon siya kukulong, doon siya dalahin. Ay, microphone ko. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Tangina. Walang yan. Wala sa kill grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Dapat sinagot ni General Torre ito. Di ba? Ano, Kitty, minura mo ako? Saan siya dalahin? Dalahin siya doon sa Netherlands. Dalahin siya, sakay siya doon sa aeroplano. Dalahin siya sa Netherlands. Dadaan muna siya doon sa Dubai. Doon siya dalahin. Sabihin nyo saan siya dalahin. Paano yan? Hindi, actually, tuwan-tuwa yung mga DDS dito. Oh, palakakan eh, no? Oh, galing. Galing ni Kitty, nagmura. Alam niyo, nakakatawa kayo, no? Kapag nakita ninyo na, na nagmumura ang isang tao, especially nga po sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ng mga Duterte, tuwan-tuwa kayo. Baliktad po talaga utak ninyo. O, di ba? O, takero dalahin. Wala yan. Well, mga kababayan, di ba? So, anong nangyari dito, no? Wala. Ang gusto ko lang sabihin dito, tuwan-tuwa po mga DDS dito, numinura nga po nila numinura nga ni Kitty, si General Torre. Tapos nga ngayon mga babayan, no? Hindi pa doon natapos. Oh, minura na nga si General Torre. Ang ginawa pa ni Kitty ito. Oh, Mayor Basti Duterte, Kitty Duterte,
nagpataas, no? Nagpaakyat, nagpasaka sa petition sa Korte Suprema. So, nag-file nga po ng writ of habeas corpus. 'Di ba? Si Kitty Duterte at saka si Baste. So, yung habeas corpus mga kababayan to ito yung habeas corpus nila na na final eh. So, in the matter of the petition of writ of habeas corpus of Rodrigo Duterte. So, ito nga po ang respondent dito, ang dinimanda dito ni Kitty Duterte at ni Baste, si Bersamin, si Crispin Rimulya, si John Vic Rimulya, si Marbil, si Nicolas Torre, pati si Guevara pala, no? Si Guevara. Yan. So, dinimanda po nila sa pamamagitan nga po ng habeas corpus. So, ano ba yung habeas corpus mga kababayan? So, ang habeas corpus mga kababayan, ito po yung ano ba yan? Yan. Is an equitable remedy which a report can be made to a court alleging the unlawful detention or imprisonment of an individual. So ngayon, ang paglalaban ngayon ni Kitty Duterte at ni Baste, illegal detention daw po yung ginawa kay Digong. Ang sinasabi nga ngayon natin mga kababayan, wala na pong magagawa ang Korte ng Pilipinas kasi po si Duterte po ngayon ay nasa international court na po. International law na po ang uusig dito. Ngayon, itong petition nga po nila Kitty Duterte, no, na dinimanda nga nila itong sila Bersamin, no, wala rin po ito mangyayari. Kahit nadalahin nyo pa yan sa Korte Suprema, walang mangyayari dyan. Tandaan nyo ang ginawa po ni Kitty Duterte at ni Baste, di ba, dalahin po nila yung kaso sa Korte Suprema. Dalahin po nila yung habeas corpus para po patunayan, para po magkaroon po ng petition na illegal daw po yung pag-aresto kay Digong. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Wala yan. So ngayon dito. So at least ito yung content natin. Okay. So ngayon sa papaawa pa si Kitty ngayon, no? Alam nyo, no? Marunong na rin po gumawa ng fake news. 'Di ba? Pati fake news po marunong na rin po siya magdalahin. Tingnan nyo Dalahin is glove. Tingnan nyo meron pong post dito si Kitty. A flight lasting more than 8 hours but left with just sandwich to eat. Yan, no? Kausap po ni Kitty dito yung tatay niya. Nag-video call po sila. Ngayon, ang nireklamo ngayon dito ni Kitty, sa Facebook post niya, ang pinapakain lang daw po kay Duterte, nung dalahin daw po siya dun sa Netherlands, sandwich lang daw po. Di ba? Sandwich lang daw po pinakain kay Duterte, nung dalahin daw po siya dun sa Netherlands. Yun nga lang, ang point dito mga kababayan, sandwich ba to? Siya rin nag-post dito, tanga din talaga to. Siya, Manong ulam. Sorry. Nasama yun yung session. So yun sabi ni Kitty, sandwich lang daw pinakain. Well, para sa akin, hindi naman talaga makatao kung sandwich lang po yung ipapakain. So, sumabot yung lalamunan ko. So, sa akin na kababayan, hindi naman talaga makatarungan at hindi naman po talaga makatao. Di ba? Kung papakainin mo ng sandwich, o nga naman. Di ba, syempre, dalahin mo dun sa sa Dubai, tapos dalahin pa dun sa Netherlands, so kailangan talaga hindi sandwich papakain dun. Yun nga lang, ang sabi nga ni Kitty, bakit nga daw po sandwich yung pinapakain? Siya rin naman nag-post hindi po sandwich pinapakain kay Digong. Doon dalahin po siya doon sa Netherlands. Diba? Ayan kumakain ng kanin, no? Walang yan na to. DJ Byron, no? Importante mga kababayan,
'Di ba? Nung dalahin po si Duterte sa Netherlands, dapat po malusog siya. Word of the day, dalahin. Di ba? Ano naman, to be fair, syempre, si Katie po, anak po ni Digong. Syempre po, magiging concern po yan. Pero wag naman po makakalat ng fake news para po makakuha po ng simpatsya. Wag po isisirain po yung damit para sabihin na haras. Wag po sasabihin na pinakain lang po ng sandwich nung dalahin po siya dun sa Netherlands. Wag po ganon. Di ba? Oh, ngayon meron silang petition. So pabayaan po natin kung may magagawa ba yung Supreme Court sa kaso ni Digong. Actually wala na po. Totoo lang. Kahit po dalahin pa po nila ito sa Supreme Court, wala po mangyayari po dito. Mashed potato pala, mashed potato. Oh. Pero at least hindi siya sandwich. Oh, dapat dalahin sa kanya lechon. Galit pa no? Oh. Sabihin niyo sa kanya kung saan siya dalahin. Tang ina. Napatingin si no? Napatingin si Mildred sa kanya eh. Isipin mo uli na yung tatay mo, di ba? Nagtapang-tapangan ka pa. Buti sana kung may magagawa ka dito. Ito na yung sinasabi ko, sir, na Ano ba yun? Where you are bringing wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya The dalahin. hard way, Tang ina ka. the hard way. Napatingin si Maldaliela eh, no? So denied na nga. Ang alam kong denied po sa Supreme Court yung TRO. Yun ang alam ko. Di ba? Mashed potato pala pinakain. Baka mamaya mataas sa potassium si Digong. Di ba? Pinakain nyo ng mashed potato. Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po ba, no? Ano pa masabi nyo nga po dito sa inaakto nga po ni Kitty? So kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng baka may saltik nga rin to, no? Baka lang, no? Kaya ngayon nga po kasi ang kailangan po natin makita dito yung psychotest po ng pamilya pong ito. Actually si Digong po kasi may psychotest na. 'Di ba? Na legit po talaga na meron po siya narcissistic personality disorder. So yung mga anak po ngayon, ang gusto nating malaman kung meron ba silang mental health issues din. Yan na pamahanan sa mga anak niya. Yung madaming bunganga. Diba? So yun, no? So pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. At hindi makalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Then next topic po tayo. May isang topic pa tayo.